At kasama na natin live sa ating studio ang owner ng Risk Teen Carrot Chips, very young na entrepreneur, si Jeric Paul Cantiga. Good morning at welcome sa Pro Pinoy. Good morning, Jeric. Good morning. Bakit Risk Teen? Risk. May risk ba? Meron bang risk? Yung risk teen po kasi, parang naggaling po yung sa risk taker na teenager. Kung baga, teenager po ako nag-start. So, parang may risk din po doon. Okay. Tama nga naman. Lahat naman ng business, kahit hindi teenager, may risk talaga. Pwede malugi. Pero this is what you call calculated risk. Yes. So, pag calculated risk, ibig sabihin, na-compute mo na, tapos na-feel mo na kung anong gusto ng tao. And I really admire you, no? You took the risk. You're still a teenager. Dahil, tingnan mo nga naman, may potato chips, di ba? Yes. May banana chips. Kangkong. May kangkong chips, di ba? Kung ano-ano pang mga chips na nandyan sa market. But most of them, like for example, potato chips, medyo carbohydrate yan Di ba? Yes po. Yung banana chips, okay lang. Pero ito, vegetable ito Talagang healthy yan. May beta-carotene pa. Carrots. Alam mo, like for example, carrots is a very healthy vegetables, no? Like pupunta ako sa Look Fu restaurant. Okay. Ang in-order ko, alam mo? Ano ko? Orange and carrot juice. Masarap din kasi yan Juice. Carrot juice. So, you combine it with orange. Wow, it's really yummy. So dapat ngayon, matikman. Jeric, bakit mo naisipan Carrots. na carrots ang gagawin mong chips? Yung carrots po, naisipan ko pong gumawa ng carrots dahil nga po pandemic and mahilig din po ako sa pagkain. So dahil pandemic po, so yung mga tao parang health conscious po. So sabi ko, parang in the next 5 years or 10 years from now, yung mga tao parang kakain na talaga ng gulay. Kasi pandemic, parang ma-prone na tayo sa sakit Purong mabilis na pong magkasakit. Kaya po, yun, chips po. Maganda pong, ginawa ko po siyang chips, yung vegetable. Kasi may ibang tao na hindi kumakain po ng gulay. And dahil nga chips siya, mapapakain sila ng gulay po. Ilan taon ka na ba, Jeric? 19 po. 19. Teenager pa. Teenager po. Teenager pa. So, nung iniisip mo yan, kinukonsulta mo ba yung tatay mo at saka nanay mo? Nanay, oo. Na, tay, papasok ako sa negosyo na ganito. Hindi po Kasi bago po kasi yung carrot chips, may isa pa po akong business nun, which is yung hotdog rings business po. Ano yung hotdog rings business? Yung ano po siya, hotdog lang po siya, ginawang bilog, tapos nilagyan po ng breadcrumbs pinrito. Yun po yung business ko. Tumagal po yun ng 1 buwan. Magandang business yun. Actually, it's a good idea Hotdog. Di ba? Yes, so, nilagyan mo ng breadcrumbs. Yes po. Pero yung breadcrumbs, paano dumikit sa hotdog? Kailangan po basain yung may flour din po na ilalagay. So, may corn flour ang gamit mo, no? Yes po. Corn flour, binasa mo, or cornstarch, probably mas maganda cornstarch. Opo. Binasa mo, tapos yung breadcrumbs, binalot mo sa ano. Po, binalot ko po sa coat. So, yun po yung ginamit ko. 1 buwan lang po tinagal nun, nalugi siya because overproduce. So, kasi first week hanggang 3rd week, mabenta po, laging ubos. Sabi ko, doblehin ko na. Yung dinoble ko na, binuhos ko na lahat ng puhunan ko. Doon walang bumili. Kaya po yung risk taker ka nga. Yes po. Ba't hindi mo isabayan ngayon? Kasi magandang idea yan. So, what kind of hotdog ang gamit mo? Mga jumbo Yung po. may mga cheese hotdog, Yes cheese po. dog. May mga cheese po. Sa Tapos palengke na, sa palengke. may hotdog na talagang hot na hot, mainit. Yan po, hotdog po. Napakagandang idea yan. Nakala ko yung hotdog rings, yung sing-sing para kay Joanna. Hindi Wala pala. bang sing-sing? Pagkain pala yung laki ng hotdog ring. Hindi kakasya. So, nung malugi yun, at least hindi ka nawala ng pag-asa. Yes. Yes po. Pero nung nagnegosyo ka ba, di ka na nag-aaral nun? Yung nagnegosyo po ako, nag-aaral pa po ako noon. Nagbenta pa po ako ng hotdog rings sa school namin. And yun po, after po noon, yung pagkalugi ko ng business, 2 weeks nagpahinga muna ako. Parang
chill po muna. Kasi medyo na ano ako nalugi. Pwedeng mag-chillax. Chillax. Nagsi-chill-chill. Okay. Nalugi ka. Opo, nalugi po. After ng 2 weeks, naghanap ako ng business and yun, yung chips po nakita ko. Una pong chips na ginawa ko is malunggay chips. Oh. Yun po muna yung dumating. Pag after po noon, repolyo chips. Kaya lang di po pumasa sa panlasa ko, kaya hindi po lumabas sa market. Ako pa lang po nakakatikim, pinatikim ko sa family ko. Hindi rin po okay sa kanila. And pangatlo po yung carrot chips. Yun na po, parang, yung una po kasi parang di agad natin mapaperfect yung lasa niya eh. Siyempre. After ko pong magawa yung carrot chips, sabi ko, may potential to, i-improve ko lang. So, in-improve ko po siya ng in-improve. Tapos, pinatikim ko sa mga friends ko, sa mga family ko. Nag-suggest sila, mga feedback nila, hanggang sa mas umokay. Kasi, kailangan mong humingi ng feedback para mas mag-perfect yung product mo eh. Yes. Galing. Galing. Ang galing at age 19, you'll go a long way kasi may mga ganun ka ng pag-iisip. Kailangan matesting muna ng mga kaibigan bago i-introduce, no? So, napakaganda ng naisip mo, carrots. Magkano ang bili mo ng carrots? Sa kilo. Ang kilo. Ang kilo po ng carrots, 80. Tapos, minsan po pumapalo ng mga 150, ganun po. Kasi bumibili ka sa palengke. Palengke pa lang po. Hindi ka bumibili sa Direct. farmers. Hindi pa po. Siguro pag mag-mass produce ka, bibili ka sa farmers, then you will be able to buy it cheaper. Yes po. Kasi maganda nga yan, no? Kasi ang potato chips, carbohydrates yan eh. So, hindi po pwedeng kainin namin ni Joe yun dahil lalaki kami pag marami kaming kinain. Ngayon, mas mahal din yung potato. Magkano ba ang potato sa market ngayon? That's around 200 pesos. So, napakaganda ng... that's why I'm saying, you'll go a long way kasi mas mura na, mas healthy pa. Thank you po. Imagine 50 pesos against... sabihin na natin, mabibili mo yung potato 100 pesos. Mahal pa rin. Mahal pa rin. Kasi people are crazy about French fries. And then may, di ba, mayroong kiosk na ang tinitinda lang yung potato corner. Yes, potato Diba? corner. So soon, I would like to see Carrot corner? a carrot corner. Di ba? So, magkano ba, how much would you invest, kunyari, magpatayo ka ng kiosk? Sa investment po. Sa ngayon po, parang wala pa pong ano eh. Wala ka pang balak? Wala pa pong balak. Kumbaga, small step lang po muna. Kasi pag big step po agad, baka hindi mo kayanin yung ano. Baka hotdog greens ka naman. Baka ma-degrees na naman. Hotdog rings na naman 2.0. Pero ang hotdog greens kasi, may shelf life yun. Meron po. So probably natempohan ka na during that day, Walang walang bumibili. orders. Hindi kagaya ng chips. Anong Matagal. shelf life ng ano? Ang shelf life po nito, kaya din pong chips kasi 6 months po siya. Oh, kita mo? So kahit susugal ka dyan, you have 6 months to dispose of. Di ba? Yes. Kaya pag may problema ka, hindi mo ma-dispose, tawag ka rito sa sa ProPinoy program. Ubusin namin yan. Magkano ba ang isang pack natin? Iba-iba bang flavors yan? Iba't ibang flavors po. Meron po kaming 6 flavors. Pero inadala lang po namin, ilan lang po. So ano mga flavors mo? May sour cream ako nakita. Yes po. Unang-una po yung classic, which is yung Classic. plain po namin. Ah. And then, sour and cream, Sour cream. cheese, spicy barbecue, Wow. and barbecue caramel po. Gumawa ka rin ng salted egg. Salt. That will be your best seller. Salted. Salted egg. Pag meron kang salted egg, it will be your best seller. And then, subukan mo rin yung adobo flavor. Adobo flavor. Adobo Carrots, flavor. adobo flavor. Alam mo naman adobo, it's just toyo, Toyo, soka, suka. asukal, konting asin, konting garlic. Din, meron ka ng adobo flavor. So, i-marinate mo yan and then, ganon din naman, i-marinate mo tapos you fry it with, tawag nito, with cornstarch. I-fry mo siya. Yes. And then you have an adobo flavor. Yeah. Adobo. Yung paggawa po kasi ng carrot chips namin, yung carrots po kasi parang hinihiwa po muna namin malaliit. Yan. Manipis. Manipis po. Tapos biniblender pa po namin parang pure. After po mapuro, nilalagyan na namin ng flour, nilalagyan ng mapampalasa. Minimix nyo. Minimix po. So, Parang ginagawa pa po siyang dough. Kaya nga, so sabi ko nga, i-marinate mo yon
sa adobo. Then, yun, lagyan mo ng cornstarch. And then, i-fry mo. Adobo na. Kasi ang Pilipino, mahilig sa adobo eh. Yes. Huwag naman paksiw na. Sobra na yon. Baka gagawa ka ng paksiw. Baka mag-request kasi si Andres ng paksiw. Delikado tayo dyan. Mali mo, Bicol Express. Paano na paulam na eh. Ano naman yung natanggap mong mga feedbacks from yung mga customers mo na, mga nakabili na sa'yo? Yung mga feedback po nila, okay po, approve sa kanila, parang mas masarap daw sa mga kilalang brand. Wow. Ganun na po yung pag-feedback nila sa carrot chips. Kaya mas ginagalingan ko po, mas ini-improve pa po yung product, gumagawa ng iba't ibang flavors para makabigay ng magandang produkto o makagawa tayo ng sariling produkto po na. Nag-aaral ka pa ngayon, Jeric? Nag-stop po ako ng grade 12. Nag-graduate lang po ako ng grade 12. After ko pong mag-graduate ng grade 12, eto na po, nagbi-business na po ako ng carrot chips noon. Parang may dalawang choice po ako, which is kung magtuloy ng pag-aaral, tapos mag-boarding student, or ituloy yung business, pero mag-stop ka sa pag-aaral. Ituloy mo yung business. Bata ka pa eh. Ngayon, kung talagang walang mangyayari, tsaka ka mag-aaral. So, nagpaalam ka naman sa mga magulang mo. Yes po, nagpaalam po. Kinausap ko rin po sila, kaya po, naintindihan din po nila. Kasi, alam ko rin po yung hirap ng parents ko kasi hindi rin po nila kaya yung tuition. Baka magbaon-baon pa po kami sa utang. Buo ang loob. Talagang buong loob. Tingin ko sa mga pangungusap ko sa iyo, malayo ang mararatingan mo sa negosyo. At yan naman, subukan mo rin yung i-cut mo, just like the banana chips, i-cut mo yung carrots as buo. And then, i-fry mo. I-dehydrate mo muna. Kasi, watery yung I-dehydrate mo. Tapos, lagyan mo ng flavor. Diba? Yes, sir. So, it's just like i-coat mo ngayon ng cornstarch with the flavor. Tapos, i-fry mo. Yung unang-una po, yun din po talaga bala ko. Kaya lang po, wala po kaming oven. So, yung resources lang po namin. Yung may kawali kami, may mantika. So, iprito na lang natin, gawa. Yun na lang po yung ginawa. So, wala kang dryer? Wala pa po. Dehydrator? Wala pa po. Hanggang ngayon, wala? Wala pa po. O sige, mag-donate ako sa'yo ng dehydrator. Para naman ang sa ganon ay talagang masubukan mo. Hindi naman yung malaking malaki. Maliit lang siguro. Testing muna. Parang laboratory mo. Dahil tingin ko, pag nakikita nila talaga yung real carrots, then they would, especially sa foreigners, wala pa yan sa ibang bansa eh. Yes. Pag nakita yan ng foreigners na carrot chips, they will buy that. Yes. Natutuwa. Okay ba? Okay ba, boss? Okay po. Okay ba? Sige. Mamaya mag-order ka agad ako ng dehydrator. Yan. Para nang sa ganun ay talagang masubukan mo. Kasi napakaganda ng idea niya eh. In fact, kahapon nung sabi ko, Andres, sino ba yung guest natin bukas? Boss, carrot chips. Sabi ko, wow. Yan pang pinapatanim ko sa Mindanao, carrots. Kasi yung ibang carrots dito sa Pilipinas, ini-import natin from China. Imported. Yung iba nga, from Australia pa. Imagine, no? Imagine that. Malalaki naman yung nandun, Kong, di ba? Malalaki. Kaya rin naman natin magtanim. Depende sa variety ng carrots na gusto mong itanim. Ikaw ba, may bala ka ring isubukan yung mga, bukod sa carrots, mga kamote? Yes po. Kaya po, listing carrot chips muna. Parang focus muna sa one product. Yes. After pong ma-sustain o ma-build yung brand, doon na po mag-produce ng iba't ibang variation ng product po. Good. Ang kamote kasi, hindi mo naman kailangan maraming flavors. I-glaze mo lang yan ng caramel. Laban na yun. Laban na yun. May mga agencies ba ng gobyerno na tumutulong sa'yo ngayon? As of now, ako pa lang po parang online business pa lang po. So, So, online mo to binamarket? yes po, online po. So, mag-approach ka rin sa DTI and then DOST. DOST kung kailangan mo na ng mga equipment. Yes po. Kaya lang utang yon 3 years to pay. Di ba? So, palaguin mo muna, palaguin. And then, ang DTI will teach you naman kung ano magandang packaging. But
sa nakikita ko naman, maganda naman yung packaging. Same naman na din. There's no problem as far as packaging is concerned. So wala naman problema. So palaguin na lang muna talaga. And sa ngayon, sino yung mga basic customers mo? Mga customers ko po, mga teenager din po, yung mga bata. Kasi gumagawa po ako ng content sa TikTok. So dahil nakita rin nila, parang sinusuportahan din nila ako. Bumibili rin po sila. Meron ba tayong video na gumagawa ka ng ng carrots, carrot chips? Ayan. Yan na po yung namin, paggawa. May paggawaan ka na mismo o parte ng bahay? Party lang po ng bahay. Napagawa lang po yung likod namin. Nakakailang pack ka sa isang araw? Ano po, hanggang 100 pieces po. Wow. Merong ilang grams yung... 120 grams po. May maliit po kami. May 55 grams din po kami. Sa 55 grams, magkano yun? 70 naman po. 70 pesos. Yes po. Etong dala mo ay? 140 pesos po. 140 pesos. Naka-base po kasi yung price na for resellers na rin po. Nakahanda na rin po for resellers. Marami ka na rin resellers? May mga resellers na rin po sa Cebu, sa ibang parte po ng Pilipinas. Oh? Ang galing naman. Congratulations. You're so young and yet full of ideas. You will succeed. Sige, tutulong yung programang Pro Pinoy sa'yo. Para nang sa ganun ay talagang lalago ka. At pag nag-harvest na kami, we'll try to supply you cheap carrots. I think 50 pesos is okay. Wow. Dahil actually, yung 50 pesos, bihira yan. Normally, ang presyo niyan sa market is 120 pesos. May nakukuha nun siya 80 pesos. Diba? May nakuha po. Minsan po, yung 18 naman po yun, parang na rin po, malapit na pong masira. Ay. Matagal na yon. Matagal na. Ibig sabihin, dinidispose. Kasi market talaga ngayon is 120 per kilo. Yes po. Pag fresh na fresh. Pag sariwang-sariwa, oo. But then, after a week or 2 weeks, medyo hindi na siya crispy. Tingnan mo, hiwain mo yung carrots, no? Pag fresh, malutong. Pag luma na, wala nang tunog pag binahit mo. Kaya there are times na pupunta ka sa isang restaurant, bibigyan ka ng appetizer. Anong appetizer? Vegetables. Carrots, singkamas, at saka celery. Tapos may dip. Ayun, kakainin mo yun. Di ba? So, carrots should become very popular because it's really healthy. Very nutritious vegetable. Kailangan pala maging wais kapag mura na yung mga gulay na ibinebenta sa'yo. Magtaka ka. Kasi baka hindi na nga sariwa. Oo naman. But meron din namang sariwa. Like for example, kunyari, harvest time ng carrots. Ang daming supply niyan. Bibenta sa'yo ng mura yan. Or mabibili mo ng mura. Ano bang buwan ng peak season ng carrots? Hindi ko po. Walang peak ang carrot. You can plant it anytime. Basta 3 months you harvest. 3 months lang yung carrots, ma-harvest na. Pero magaganda ang carrots sa ngayon kong, di ba, Benguet? Ito naman yung mga traditional planters, no? From Benguet. And then, from there, binabagsak nila yan dito. So, Nueva Vizcaya, Mountain Province, Benguet, ito yung mga traditional na tatanim ng carrots, radish, mga broccoli, mga tawag nito, mga bell pepper, repolyo. Yan, doon. Ayan. Pero baka, ano ba yung mga problema sa business na kinaharap na natin na solve naman? Yung dito po sa carrot chips din po, yung first hanggang 3 months po, wala pa pong masadong benta nun. Kumbaga, sa isang buwan siguro nakakaisa. Nakakaisa lang po ako sa isang buwan. 3 months yun. So, inanap po yung solution doon. So, pag-create ng content, nag-create po ako ng content. So, nakilala ng tao kung paano ko po ginawa yung carrot chips. So, tinangkilik din po nila. Kaya, So, contents talaga, no? Contents Social media talaga. Social Ngayon ba nasa ilan na ang followings mo? sa TikTok po, nasa 25,000 na po. Aba! Marami na rin. Considering pandemic ka nag-start, no? Ano na po, paano na po yung pahupa na. Patapos na. Patapos na. Patapos na.
Nakatikim ka na ba, Joanna, ng ano? Carrots. Excited chips. nga ako. I want to taste it mamaya. Dahil excited ako how it tastes, no? Carrots. Chips. Carrots. But again, yung suggestion ko nga, may cutter naman dyan. So, ika-cut, Manipis. tapos i-dehydrate, and then i-fry. I-fry. Para andun talaga yung carrots. Para makikita mo talaga it's carrots. Doon sa mga interested na maging reseller mo, ano ba yung mga kailangan nilang gawin? Meron bang minimum orders na kailangan kunin? Sa mga gusto pong mag-resellers po, meron po kaming package sa carrot chips. Sa halagang 1,399 pesos, meron ka ng 25 packs ng carrot chips. And yun, may iba't ibang package kami. Message nyo lang po kami sa aming Facebook page, Ristin Carrot Chips. Mag-reply din po kami agad sa inyo. Magkano yung isang ano pala? Isang pouch? For resellers po, Sa ngayon, selling price? 140. 140 po. Sa reseller, magkano ang bigay mo? 110 pesos. Oy, bumili na kayo. 30 pesos bawat 30. pack. Sa isang araw pala, kahit mga 10 lang yung mabenta nyo, 300 pesos na. Oo. Di ba? Pag hindi nyo nabenta, kainin nyo. Yes. Pero yung target mo talaga nun, mga ka-age mo lang, ka-teen mo lang din. Opo, yun po yung target ko. Kasi binenta ko rin po siya sa school. Yan din po yung naging project namin sa entrepreneurship namin. Aba. So yung mga klase ko po, di na po na problema sa paggawa. Ako na po yung gumagawa. Ay, Tapos nilalagay na lang po dun, tumulong sila. Tumulong po sila sa paggawa. Kahit hindi, no? Lagot kayo ngayon. Binuking pa natin, no? Binuking natin. Anong school? Ay! Wrestling College of the Philippines po. Wrestling. Besting, sisumbong natin sa teacher. Oo. Pero nakikita mo naman yung sarili mo na magtutuloy-tuloy pa rin sa school. Yes po, nakita ko pa rin po. Pero Mahalaga sabi po nga eh. ni Kong, focus muna kasi marami kang ideas full of ideas na pwedeng magdala sa'yo sa taas. Yes po. Alam mo, minsan kasi yung diploma, yung college degree, palamuti lang yan eh. Some people, graduate sila ng nurse, pero iba yung negosyo. Some people, graduate ng law, iba naman yung negosyo. So, magnegosyo ka na lang. Yes. Kung nasaan ang talagang puso. yung puso mo sa negosyo, magnegosyo ka na lang. Oo. And then, madali na yan. May artificial intelligence na. AI. Kung may gusto kang alamin, tawag ka lang sa artificial intelligence. AI. Oh. Yes po. Di ba? Ano pa ang mga future plans for the business? Itong 2024 po, parang magbabago rin po pati packaging namin lahat. Marami pong magbabago this coming 2020. Itong ngayong 2024, mas mapapalaki. Makita yung carrot chips sa iba't ibang convenience store. Yun po yung goal namin this Kailangan mo 2024. talaga ng DTI. Yes po. Kasi sila... At saka wag kang mag-alala. As I said, I keep on announcing it. Ang Pure Gold, through the President Vincent Ko, ay talagang tumawag sa akin. Kasi nanonood sa ating programa, sabi niya, gagawa siya ng Pro-Pinoy Corner sa Pure Gold. Since naging guest ka na rito, pwede natin yan ilagay doon. Thank you po. Di ba? Para nang sa ganun ay maraming makakakilala at talagang tatalangkilikin yung healthy food. Yes. That's part of the healthy food. 6 flavors, oh. 6 flavors. Alam mo yan, kung organic yung tawag Flavoring. nito, yung carrots, kunyari organic, pwede niyang i-supply sa Healthy sa options. healthy options. Oh. Pag organic. Kung organic, ang problema, ang hirap, kailangan certified yung carrots na organic. Yes po. At kung gusto mo talaga, mag-identify ka ng lupa na hindi pa nataniman, yan. Maglagay ka, and then you use organic fertilizer. Yes. Then you can say, okay, my carrots are organic, so pwede nating ibenta sa healthy options. Naisip mo rin ba yon yung magtatanim ka ng sarili mo ng carrots, hindi ka nabibili? Yes po, naisip ko rin po yun. Kasi mapapababa po nun yung cost ng product. Integration Integration. is the key to a successful business. Yeah. Yes po. Since naisip mo rin naman yun, di ba? Wala talagang imposible. Ano ba ang bestseller dyan sa 6 na flavors? Bestsellers po dyan, sour cream po. Tapos Oh. cheese. Yun po yung bestseller. Pang bagets Ayun, talaga. cheese talaga, no? Hindi na uhuli. Oo. Anong gamit mo na cheese? Cheddar cheese?
Ano po, yung... Queso de bola? Yung cheese lang po na ano eh. Nabibili rin po sa market. Cheddar cheese yun. Cheddar. Cheddar. Powder na. Kasi ang daming cheese. Alam mo, kaya lang mahal yung blue cheese eh. Paglagyan mo ng blue cheese yan, masarap yan. Mahal yun. May kamahalan nga lang yung blue cheese. Oo. Di ba? So, kailangan sa mga cheese mo din, meron kang queso de bola, meron kang cheddar, meron kang blue Varieties. cheese. Pati cheese. Dahil maraming cheese eh. At iba-iba talaga yung lasa. Di ba? Kahit cheese. Kahit isa lang silang cheese. Sa mga resellers mo ba, okay lang sa'yo na kukunin ko yung video mo sa TikTok, post ko? Kasi reseller mo naman ako. Yes po, okay lang po sa akin. Kasi po, kaya din ako nag-create ng product. Gusto ko po kasi makilala yung brand eh. Carrot chips eh. Wala pa pong nakakita akong Pilipino na nag-ano ng carrot chips. Parang bihira pa lang po. So, gusto kong makilala yung brand at dumating din sa punto na makarating din sa ibang bansa at makilala yung produktong Pilipino po. Ayan. So, marami siyang sinubok na eh. Repolyo, di ba? Repolyo. Balong. May mali ka. Hindi ka sumubok ng pechay. Yun yun ang pinakamasarap. ang isunod mo. Yun ang pinakamasarap. But, seriously speaking, subukan mo rin yung kalabasa. Kalabasa po. Kalabasa. Yung kalabasa. Kalabasa chips. Alam mo yung kalabasa chips, pwede mo lagyan ng caramel or salted egg. Kalabasa chips. Dami mo nakukuha na idea, no? Dami na pong chips. Pwede bang i-powder yan kung yung mismong carrots lang, tas carrot cake, di ba? May ganun. Well, pwede naman. Pwede naman. Pwede mong gawing powder siya, then i-mix mo sa wheat flour in making carrot cake. Just like the banana powder yun eh. Yeah. Di ba? Eto Pero yun nga, you explore the possibility of doing a product made out of squash. Diba? Slice it thinly. Kalabasa. And then, i-dehydrate mo and then ihalo mo sa tawag nito. Ganon din, i-coat mo with tawag nito, salted egg or with caramel. And then, i-deep fry mo. So, sa deep fry, kailangan mainit yung oil, tsaka mo ilagay. Ilan ba kayong gumagawa niyan? Yung mga ko po, gumagawa dyan, yung mga friends ko po. Wow. Tapos, mga pinsan ko po. So, mga 3 to 5 po kami gumagawa niya. At sa isang araw, lahat yung 5 na yon ay present. Kaya nakakabuo ng 100. Opo, pag sa isang araw po, present sila, nakabuo po 100. Kasi isang tao po, 20 packs yung kayang gawin sa isang araw po. So, tuwing kailangan ko ng isa pang orders, kailangan ko pa po ng isang tao na gagawa po ng another packs po ng carrot chips. Anong lugar, lalawigan sa Pilipinas yung mataas yung marami kumuha sa'yo? Maraming kumuha sa akin, sa Cebu. Mayroon po kami sa Cebu. Nakarating po sa Cebu. Cebu. Bulacan po, yun po yung marami. Kasi may mga po doon, mga pasalubong center po. So, wala ka mismong physical store na sarili. Talagang mga pasalubong centers yung targets mo na masuplayan. Yes po. Ano yung pinakamatagal na kumukuha sa'yo? Pinakamatagal sa... Yung paulit-ulit na at... Sa po, Bulacan. Doon po tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. So, everyday, nag-order sila? Parang... 4 times a month po. 4 times a month. Yung Cebu, ganun din? Sa Cebu po, parang mataas po kasi shipping fee, kaya po parang bihira na lang din po umorder. Kasi ine-air cargo mo, no? Yes po. Pero kung isisip mo yan by boat, hindi naman mataas yung fee. So, kailangan lang kasi malaki yung order nila. Yes po. Para maisip mo by boat. Paanong nakilala ka? Baka ginaya na kayo ng taga Cebu. Oo nga. Baka ginaya, kaya tumigil na sila. Kaya tumigil na sila. Pero nakilala ka lang nila kasi ang layo, Cebu. Yes. Through a friend or talagang social media? Social media po talaga. Mula yung nag-viral, kasi nag-create po ako ng content, medyo matagal na. Pero nag-viral lang yung content ko. Etong
ano lang po, November. Anong meron sa content na yun? Ano po, pinakita ko po yung process ng carrot chips, kung paano ko, kung saan ko po binebenta, yung ganun. So, pinakita mo yung secret. Yung, Yung process ng paggawa. yes. Process ng paggawa para man ma-appreciate ng ano. Ang tao. Pero para talaga mag-viral yan, pwede bang sumayaw ka sa TikTok tapos dala-dala mo yan? Ganyan kasi. Di ba? Yes. Kakarot, karot. Carrot. Natawa ako sa tawa ni Andres. Ayan. Invite mo sila na natangkilikin yung ganitong produkto. At Tsaka saka lalo yung mag-invite ka rin ng mga resellers. yes, resellers. At saka pakiusapan mo si Joanna na kung pwede mag-TikTok rin. Oh, TikTok. Sa mga sa mga gustong mag-order po ng carrot chips, nandiyan lang po pwede po kayo mag-order sa Shopee, available na po siya. Sa Lazada po, tapos sa TikTok shop po, available na rin po, makaka-order na rin po kayo. Search nyo lang po, Ristin Carrot Chips. Kami po kaagad yung unang-unang lalabas sa, sa screen nyo. Tapos sa mga gusto pong mag-resellers, message nyo lang po kami sa aming Facebook page para po mapag-usapan po natin yan. Yun lang po. Tapos, pakiusapan mo si Okay na yan. Joanna. Mamaya, sige, gilingin natin yan. Mag-TikTok para naman ma-promote natin ng mabuti. Yeah. Libre huwag kang humingi ng talent fee. Sige. Alam mo naman, advokasya tayo. May 25,000 followings na ko na. Yan na nga. Nakakaya, baka lumipat sa account ko. Ayan. So, pwede mong bigyan din ng mga payo yung mga teenagers na nasa kahalintulad mong sitwasyon na wala silang ginagawa sa bahay, lalo na magbabakasyon, na sumubok din. Ako po kasi nag-start ako ng may konting kaalaman lang. Nag-start ako na hindi magaling. So parang maging magaling ka sa isang bagay, kailangan mo munang umpisahan 'yan. After mo maumpisahan 'yan, doon ka lang magiging magaling. Hindi ka makapag-umpisa ng magaling. Magiging magaling ka lang kapag nag-umpisa ka. So, at least, kailangan mag-umpisa ka. Yes po, mag-umpisa ka. Alam mo, it reminds me of, kasi nagtayo ako ng distillery. Napanood ko lang, alam mo yung total lockdown, yung 3 months na total lockdown. Wala kang magawa So, manonood ka sa YouTube. Then, napanood ko yung istorya ng Jack Daniels. Tapos, kaya ko rin gawin yan, Di ba? Pagkatapos ng lockdown, umuwi ako sa Surigao, nagpatayo na ako ng building. Sabi, anong gagawin mo rito? Gagawa ako ng distillery. May experience ka ba, boss? Sabi ko, wala. Bakit ka nagpapagawa? Susubok lang. Try lang. So ngayon, at least, natapos yung building at nakapag-research ako, meron akong produkto. Isang bourbon whiskey at saka isang gin. Try lang. Try lang. Pero kung hindi ko ginawa yon, hindi maumpisahan. Oo. Tsaka yung... So tama yon. Tama mo. You start it. And then along the way, you make mistakes. Pero yung mga pagkakamali na yan, yun ang magtuturo sa'yo kung paano i-improve yung produkto. Greatest So teacher. actually, ang mistakes kasi, they are the biggest teachers. Yes. Alam mo? You learn more pag nagkakamali ka. Because you'll try to study, ba't ako nagkamali? At pag nalaman mo na kung ba't ka nagkakamali, hindi ka na magkakamali ulit. Yes po. So, to me, my biggest teacher is actually my mistakes. Yes. Di ba? Yes po. Agree ka ba doon, Jeric? Agree po. Pero ibalik natin yung hotdog rings kasi hindi ako papayag na na hindi matikman. hindi na malugi yon kasi napakagandang idea yon. Tsaka isang buwan lang naman yung tinagal, di ba? Oo po, isang buwan lang po. Baka At saka may dapat baka nung ayusin. gumawa ka ng lahat ng maramihan, busog na lahat. Oo. O di ba? Tapos na mag-dinner. Dapat gumawa ka noon kung kunyari All Souls Day, All Saints Day, gumawa ka doon ka sa sementeryo. Ito, meron akong hotdog rings. Oo. Subukan ko nga. Maganda po. Kaya din po kasi yung hotdog rings nag-stop. Kasi po, parang
ano na po ako parang gusto ko na yung healthy na pagkain. Okay. Kasi alam naman natin yung hotdog talaga, punong-puno yan ng taba eh. Yes po. Taba. Minsan yung taba, yung lard ay galing sa baboy. Minsan naman, yung taba ay galing sa palm oil. Ginawang lard. Yun. So, tama ka, naisip mo yung healthy. Healthy At imagine mo, at the age of 19 or 18 probably, naisip mo na ng carrots. Yung iba, traditional, okay, potato chips, di ba, banana chips, kamote chips. Even, may iba gumagawa ng, yung mushroom, chicharon naman yun. Tapos, may gumagawa naman ng ng cassava chips. Cassava. So, these are the traditional products. Pero ikaw naisip mo yung carrot chips. Oo. At may kumukuha sa kanya from Cebu at Bulacan. Ingatan mo yung mga ganyan So, ibig sabihin, may potential yan. Yes po. So, later on, pag lumaki na yan, pwede ka na mag-invite ng mga investors. Yes po. Diba? Para mag-invest sa produkto na yan. Para lumaki. Magiging big corporation yan. Para hindi yung followers mo, marami-rami yun. Maraming nakakarinig Kunyari, yung mga ng followers balita. mo sabihin, mag-invest lang kayo, tagsa 10,000, tag to 20,000. In the end, kung maraming mag-invest, malaking pera rin yun. Then you can buy the equipments like for example, ang equipment mo na bibilhin, yung automatic slicer, i-feed mo lang yan, mag-slice yan ng manipis. And then, after slicing it, meron kang dehydrator, i-dehydrate mo. And then, pag na-dehydrate na yon, meron ka namang mixer. So, i-mix mo yon with the flour, cornstarch, and the flavor. Pag mix mo na yan, diretso ka na sa frying. Frying na po. Packaging na po. Subok-subok. So, ginawa na kita ng ng factory outline. Outline. Diagram. Kung medyo, gusto mo pang masatisfy yung curiosity mo, attend ka ng mga seminars, workshop about ganito. Exactly. Para ma-develop pa yung mga ideas na nasa isip mo. Marami naman yan dito. Lalo na kapag na-connect ka sa DTI, di ba may mga mentor me sila. Mentor. Pero may mentor na natin ngayon. Oo. So, kailangan ba ng DTI? Kailangan mo pa rin. Kailangan pa rin. Para makasali ka sa bazaars. Doon yan talaga papatok. Anyway, I'm sure maraming na-inspire sa Today. episode na ito kasi teenager. Oo. Ristin. Andres. Kaya Andres Bonifacio, hataw na! Carrot want to live without you. Good morning, Kong Butch and Miss Joanna from General Villegas, Pia Argos Burgos, Erlin the Bachelor, JBM Tia, Jillian Baguio, Rose Mendoza, Rhoda Cannon Muyong, Luan Chari Macabani, Dalia Bacerdo, Ana P. Serrano, Aya Salazar, Quisha Denise, Camille Restum, and Monet Ortiz. Oy, DJ Josa, magandang umaga sa'yo. Sabi niya, good morning Pilipinas, watching Pro Pinoy, hello Kong Butch, and binibining Joanna na blooming, Regine Lamela, watching from Cebu City. Parang gusto kong hulaan yung kapital nung guest ngayon. Oy, hulaan nyo na kung magkano ang kilo ng carrots. Shanshan Escalante, good morning, watching from Talisay, Cebu City. Good morning to all. Salome Kapili, mayong buntag, watching from Davao City. Friend, ako na manghuhula ngayon. Nasa 14344 pesos. Uy! parang I love you very much yun Jeline Rezaldo, watching from Consolacion, Cebu City. Magkano yung chips niya? Pwede ba akong mag-reseller dito sa Cebu City? Yes po, pwede po. Pwede po kayo mag-reseller, message nyo lang po kami sa Facebook page po namin. Ayun, may nadali ka ngayon. Okay, meron na. Okay, Rosalyn Toraba, watching from Compostela, Cebu City. Nakaka-inspire yung guest. Gusto ko na magnegosyo. Maghahanap na ako ng mga gulay para gawing chips. Ano masasuggest mo? Ako pa pinahirapan mo. Gawin mo, puno ng liga. Chips, nasa bahay ko. Kailangan mag-suggest tayo kung ano pang ibang chips na Ano ba? Puno ng pwedeng liga. gawin. Di ba? May kalabasa. Pwede mong gawing chips din yun. Labanos. Di ba? Mama Jo, parang ang baho naman yan. Aba, yung labanos, napakasarap yan. Watery nga lang.
Kailangan maalat lang yun. Hindi kailangan matamis yung labanos. Kaya Well, labanos I think- with salted egg, perfect yan. Yung mo ang squash, palaya. parang nakatikim na ako squash, masarap siya, sir. Ayan. Okay, pero the best, puno ng linga. Justin Bonlaon, watching from Cordova, Cebu City. Ang bata pa nung guest, pamain. Hoy! Wholesome kami dito. Mary Jane Albia. Wow, carrot chips, healthy chips. Another inspiring episode na naman. Ito, bata pa, marunong na magnegosyo kaysa mag-Mobile Legends lang inaatupag. Ang galing! Healthy chips. Nice yan. Tinamaan ka doon. Ang pro Pinoy, maimbento. Ang Pinoy, maimbento talaga. Pagdating sa mga dyan, ang galing lang. Ranchel May Flores, good morning po. Good morning po. Watching from Cantilan, maayong buntag mga kapro Pinoy. Redmond Palmea, wow, gaganda po ng mga bulaklak. Cristina Cervantes, maupay nga aga. Kong Pichay at Miss Joanna, watching from Bukidnon, Bukid Northern Summer. Jenaline Maceda, watching from Toledo, Cebu City, good morning. Luisa Mercedes, watching from Cordova, Cebu City, maayong buntag. Nena Talde, watching from Cebu City, good morning. Paano kaya maka-order sa kanya? Pwede siya na lang ang i-order ko. Baka naman. Hala! Ano ba Ala, yan? Ano ba yan? Mag-message lang daw kayo sa Facebook niya ng Ristin. May Shopee Carrot rin. chips. At Ayan. Lazada ba? Marilu. May Lazada. Merong Shopee at Lazada. Meron din. Okay. Marilu Arquisa, watching from Minglanilla, Cebu City. Gusto kong bumili. Paano kaya maka-order? Kaya ba yan dito sa Cebu City? Ang bata ng guest, pwede yung guest na lang ang bilhin. Ba? Ano ba itong mga viewers natin ngayon? Diyos ko po, Nikki Lacson, ang galing talaga niyan, very inspiring ang kwento niya. Napanood ko na siya sa ibang show. Bata pa, tumutulong na sa mga magulang niya. Malayo ang mararating niya dahil pagpapalain talaga yan dahil mapagmahal sa magulang talaga naman. Maraming salamat po. Corazon May, ang galing ng batang ito. 19 years old pa lang, negosyo na iniisip. Sana marami pa ang makapanood nito at ma-inspire mo. Isa kang huwaran sa maraming kabataan. Mabuhay ang Pro Pinoy! Mabuhay! Ang Butch and Miss Joanna! Yes. Talagang humataw, ano? Cebu, Humataw. Sa May Cebu, gusto na maging patok reseller. na patok ang Cebu eh. Gusto na nga papuntahin doon si Jerry. Pamaindong, oh. Di ba? Iba talaga, kaya maraming following. Di idol lang Pogi. nila. Idol nila. Sige, oh. idol. Kasi imagine mo naman at the age of 18, 19, naisip mo na itong mga negosyo. Hindi kasi ito pangkaraniwang negosyo. Yes. Lalo sa That is healthy something side. that people have never imagined na, pwede palang magiging chips yung carrots. Ayan. Ang galing, ang husay. Marami ka ng fan. Dadagdagan pa yung 25,000 mo. Pwede ba malaman ano yung trabaho nila mami at daddy? Yung mama ko po housewife lang po. Tapos yung papa ko po is joyride rider din po siya. Tapos fish vendor. Tapos minsan po nangangalakal din po. Madami pong trabaho. Madaming trabaho si daddy. Doon mo siguro nakuha. Huwag mong nilalang yung housewife. Ang hirap kaya ng trabahong bahay. Oo, Lalo na kung pasawa yung mga kasama sa bahay, no? Mga hindi naghuhugas sa plato. Pero at least, di ba, natulungan mo. Hindi ka yung teenager na, hindi ako isi-send sa school. Hindi ako pag-aaralin. Magbubulak-bulak ko. At matutulog. Matutulog. Tulog kain, Mobile Legends. di ba? Ikaw at the age of 18, talagang... Business. ano bang nasa isip mo nung talagang inisip mong Nakikigil ka magnegosyo? Yung totally po, wala po akong balak mag-business nun. Nagkaroon po ng need na kailangan kong magnegosyo. Kasi po, ano rin po ako Mobile Legends addict din po ako nun, yung pandemic. Tapos, dumating po ako sa punto na napaisip ako, kasi yung sa feed ko po, lumalabas din po, kasi nagti-TikTok po ako, lumalabas sa feed ko about business. Ano ba to? Paano ba mag-business? Tapos, pinakinggan ko lang po yung mga nagsasabi kung paano magnegosyo ng ganyan. Tapos may mga knowledge na ako. Napaisip ako na para saan tong knowledge na to kung hindi ko i-apply. So yun, nag-start po ako ng business agad. Nung naisip ko po yung... So, siyempre, wala ka namang hanap buhay. Humingi ka ng puhunan sa tatay mo. Di ba? Lalo na doon sa hotdog rings. Huwag mo lang sasabihin yung Huwag mo lang puhunan. sabihin kung magkano kasi huhulaan mamaya. Pero ganun nung ba? humingi ka sa tatay mo, nung sabi ng tatay mo, anin mo yan.
Hindi po humingi. Wow! Wow. Okay, paano mo nakuha yung certain amount? Naging scholar po kasi ako sa isang crypto app or crypto games. So, kumikita po yun doon. Yung parang naglalaro ka lang, kumikita ka na. Nag-scholar po ako doon. Tapos, yung pera na kinikita ko doon, yun po yung ko sa hotdog. Huwag mo lang banggitin kung magkano kasi huhulaan yan mamaya. Mahuhulaan kaya. Oo. Di ba? Baka maging interested din sila dun sa paano maging scholar. Oo. Para maglalaro rin ng... Laro na lang din. Anong laro yun? Ano po siya? Axie po. Axie. Nako, mamaya yan si Joanna, maglalaro na yan. Hindi parang familiar sa akin yan po. Ano ba yun? Axie. What kind of game is that? Ano po siya? Para siyang Pokemon po. Na yung may tatlong character na may paglaban. Opo. So pag nanalo ka, may premyo ka? May premyo ka po. Tapos yung reward na yun, convert na po sa peso. Grabe, no? Ay, grabe din. So magaling ka pala na dapat Gamer. alam mo may mga games yan eh. World Championship. Tournament. Computer games. Computer games. Siguro dapat magtayo tayo ng team. Di ba? Risk team. Mag-organize ka para we will compete sa international competition. Malaki yung premyo, $1 million eh. Yes po. Grabe. Malaki yung premyo niyan. Yung $1 million, di laro na lang ng laro. Pero hindi, huwag mong i-abandon yan. Ituloy mo yan kasi napakagandang idea yan. Yes. Ito na kong, para naman dumami ang mga nagnenegosyo. Kung mahulaan nila ang kapital. Nagbabalik si Andres Bonifacio Jr. Nako, Miss Joanna, sayang yung mali yung nakapanood ko't na laro. Mentor ko si Kuya Alex eh. Mali. Okay, from almost 1,000 viewers this Wednesday morning ang ating lucky caller manggagaling sa San Miguel, Surigao del Sur, Ronald Estolero. Ronald. Hello, Ronald. Hello, sir. Maganda. Ayan, Sir Ronald. Okay. Mayang buntag, Ronald. Hulaan mo na Hulaan mo na, Ronald, kung magkano ang kapital na ginamit nila Jeric sa pagsisimula ng Ristin Carrot Chips. Ang wala ko po is 1.5 po. 1,500 pesos! Joanna, makuha kaya niya ang 200 pesos? Itanong mo na. Jerry, ito na ang tanong. Magkano ang naging kapital? Ang naging capital po, 250 pesos po. Uy! 250 pesos na! Isang load lang yun! Kaya naman bukas, 400 pesos na ang pwedeng madagdag dito sa inyong mga digital wallets, ha? Hulaan mo ang kapital ko. Back to studio, Kong Butch and Miss Joanna. Nabubulol ka. Sa pagmamadali, minsan ako rin nabubulol eh. Ako rin po. Pag nagmamadali ka, pero kung dahan-dahan, Yes. hindi ka mabubulol. Malinaw. Aantukin ka. Okay, so 250 pesos. Ano ang, syempre, 1 kilong carrots. Yes po. Ano pa? Yung carrots, flour, tapos yung mga other ingredients po. Yun lang. Yung other ingredients, baka hiningi mo lang kay nanay mo eh. Available sa Like kusina. asin, paminta. paminta, o yung asukal. Oh. Pero Nirefund mo na ba yung nanay mo? Wala po. Ay, hindi mo na mabalik. Pero yung 250 pesos na yon, isang pack na. Yung 250 pesos na po yun, mga 3 hanggang 4 na pack po yung nagagawa ko nun. Tapos di pa po kasama doon yung labor nun. Ganun. Labor, wala pa. Yung mga pinsan mo naman nasa right age na. Opo, Nakatuwang nasa 18 to 19 na rin. Nag-aaral din sila habang Nag-aaral nagtatrabaho din sila. po. So parang nakatulong din po ako sa kanila. Sa Pambaon. Pambaon. Ayan, ang husay. At na lang, payo pa para sa mga nais ding magtagumpay sa negosyo. Huwag kang matakot, huwag ka matakot mag-explore ng mga bagay na hindi mo pa nasusubukan. Kasi parang kinukulang tayong mga tao. Parang pag kulang tayo ng knowledge, minsan pumapasok na agad tayo sa isang bagay. Pag kunyari kulang yung kaalaman natin sa bagay na to,
nag-risk agad tayo. Mag-take kayo ng calculated risk. Ako kasi nag-start akong business, may onting knowledge na. So, kaya yung business, medyo umokay. Dahil meron ka ng experience. Again, experience is the best teacher. Best. Yun, kasama nun yung mga pagkamali mo. Yan. Salamat, Jeric. Thank you po. Thank you, Jeric. Thank you, Jeric. It was indeed a pleasure, you know. And Ang I'm lamig sure ng kumain. you did not only inspire the young people, you even inspired the old people. Di ba? Nakarinig ng kwento mo. Ayan. Congratulations, Sir Riztian. Naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon sa ang kwentong hatid ng Riztin Carrot Chips ni Jeric Cantiga. Bukas, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating Pasiklab Stories of Nego Success. Ako pong muli si Joanna Luna, ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Wednesday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Butch Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro Pinoy! Pinoy, ito na ang ating panahon.